naman tayo. Tungkol naman tayo sa Nazareno. Maging banal naman tayo. Bakit hindi pa po nakukulong si Joel is Lord? Parang pinaglolo-kulo kami dito. Hayop na taranta ngayang si Joel is Lord, nakatanggap pa ng pinaka hindi daw kurap. Ano yung binayaran niya yung award? Huwag mo kami lokohin kami dyan, Joel is Lord, di sa piring message mo, ina ka. Heto na po, dahil po January na at pag January na, ang ating mga kapatid, ang ating mahal na mga kaibigan, ang ating mga reliyong ano yun? Iglesia Katolika Apostolika Romana, di ba yan ang buo yan? Ay magsasagawa po ng pagdiriwang para sa poong Nazareno. Ang ating kapulisan po, 15,000 na mga kapulisan, ang i-deploy po ng ating PNP Nartates dyan sa Quiapo. Dahil po, kailangan po talaga marami dyan. Dahil inaabot po ng milyon-milyon ang mga deboto ng poong Nazareno. Diba? Inaabot po ng milyon-milyon. Ngayon po, ang sabi po ng ating mahal na Pangulong, mahal na PNP Chief Nartates, 50,000 police officers will be deployed for security during the 2026 celebration of the Feast of Jesus Nazareno in Manila. I think ito po ay January 9. Di ba? January 9 po, tama. January 9 po nila sineselebrate to di ba? January 9. Tama ba? January 9, no? January 9 po ba? Comment down above. O yan, basta. Yes, thank you, Lucy. Yan po ay sa January 9 at yung mga deboto po, nandiyan po ang ating mga kapulisan upang mag-organisa, tumulong at higit sa lahat, pumurotekta sa mga deboto ng poong Nazareno. Diba? Kaya magaling po ang kapulisan natin. Napakagaling po ng ating kapulisan. Talagang maaasahan po. Dahil, siyempre, nandyan palagi ang pangunguna ni PNP Chief Nartates. At buti na lang po at ayos na nga yan. Kasi nga, nawala na yung issue ng Nartates tsaka si ni Nartates tsaka si General Torre. Dahil sabi ko kay Uncle, ilagay mo na nga si General Torre sa pwesto. Nagkakasilipan kasi. Sige. Okay, sige, ilagay natin. Alam mo naman, nagkakasilipan eh. Kaya ilagay mo na si, dyan. At nilagay na nga po, inilagay na nga po ang ating mahal na General Torre at sa MMDA. Huwag na po kasi tayo magambing, ha? Huwag na tayo magambing. Okay? Ito pa, dagdag na natin. PNP reports 12.40% drop in focus crimes nationwide. Ayan po, very good na naman po ito. Sa 2026, mas paigtingin po natin ang ating hakbang para mapigilan ang krimen at siguraduhin managot ang mga gumagawa nito. Ibig sabihin po, buwaba po ang crime ng PNP. Ibig sabihin po niyan, epektibo po ang mga programa, epektibo po ang mga ginagawa at pagkilos ng ating kapulisan. Hindi naman po bababayan kapag hindi po inano ng PNP nagtrabaho. Kasi malaki pong factor talaga. It is very important factor that it is important that we have police visibility. Okay? Because if the police in our community is visible, then the criminals will hesitate to do bad things, because they will be alerted if they saw or they see a police in the community. They will think that the community is safe and protected. Okay? So, I congratulate our Philippine National Police for a job well done to protect our people, especially our students, our Gen Z, our everything, senior citizen with the corduroy face. Okay? We like to thank you, PNP.
And we are happy that the crimes have been go to a lower level. Good job, PNP! Clap, clap, clap! Hirap. Okay? Kaya sumasaludo po tayo sa pangunguna po ng ating PNP Chief, General Nartates. Mabuhay ka, PNP Chief. At abangan nyo po. Ha? Abangan nyo! Ha? Para Eduardo, abangan nyo! Dahil sa ginagawa natin, may interview natin si PNP Chief Nartates. Pakpakan! Ay, si Nyolo, no? Bigatin ang mga ini-interview ni Nyolo, no? Nakaraan, Yusek Claire, Trillanes, DICT, Cybercrime. Bigatin sa si Nyolo, boy! Bigatin, man! Sunod na ito, BBM, one-on-one with Bongbong Marcos. Abangan na natin yan. Ang one-on-one. Puti, para na akong ano yan, no? Para na akong, si ano yan, si mga taberna, sila Corina Sanchez, no? Lupit. No? No? Diba? Alam nyo ba ba't Bengador ang inano namin? Kasi yung BBM yun eh. Bengador Bongbong Marcos. Yung bini Bongbong Marcos. Bengador yun eh. Bengador Bongget Marcos. Alam nyo na! Alam nyo na! Alam nyo na! Alam nyo na, alam nyo na, alam nyo na. Anak ka ng po. Okay, dito na naman po tayo sa lumalabas na naman po ang mga bida-bida. Ito na naman, sino bang isang bida? Siyempre, si Sir Toby Chaco, ang bida naman sa mga bida. Diba? Papauli ba naman si Toby? Siyempre, hindi siya papauli. Nagbibida si Kiko ngayon. Nagbibida ngayon si Lepeste. Ano ba naman siya? Di ba? Sapaw ba siya? Hindi, magbibida rin si Toby. Tawag mo Christmas bonus, number 2, 2 million ba yan? Number 3, lahat ba meron? Hindi, ganito. Simulan natin doon sa MOOE, no? Para maliwanag. Yes, okay, di ba yan ang pinagsimulan yan, yung MOOE, di ba? So, ang sinasabi, aside from our salary, meron kaming natatanggap na MOOE every month, di ba? Okay, totoo may natatanggap kaming MOOE every month, pero nagsimula yan ever since the time na naging congressman ako. Ami, if you look at your Viber, pinakita ko yung payslip ko. Kasi first term ko bilang congressman was in 2010, no? So, syempre, unang sahod ko yun, pinicturean ko kasi parang remembrance, di ba? My first salary as congressman. May kita mo doon, talagang may MOE doon, may representation. Alam nyo, matagal na itong MOE kasi sabi niya 2010, no? So, kung magsisisihan tayo, ang sisihin natin dito, sino? Hindi 1987 Constitution. Oh. Di ba? Ayun eh. Sisihin natin yung 1987 Constitution. Bakit kamo? Sila naglagay nun eh. Oh. Di ba? Miscellaneous and operational expenses. Pag naging congressman ka, meron ka miscellaneous and operational expenses. Yun eh. Kaso, bobo lang talaga to si Lepeste. Lahat bida-bida to, bobo si Lepeste. Ginawa niya lang na issue. Kundi ba naman engot? May district office. So, totoo yun. Aside from our salary, meron kami MOE monthly, no? Hindi bago yan. This is not new. This is not a new invention. Simula, nung ako'y naging congressman in 2010, meron na yan. Oh. So, it has, sa lahat ng administrasyon. So, yung 2010 was the administration of former President Pinoy. Oh, kita mo? Kaya nga, ang tanga lang ang maniniwala kay Lepeste na meron natatanggap. Di ba? Tanga lang ang naniniwala dyan. Kasi nga, malinaw naman yung MOOE. Di ba? Malinaw na yan, miscellaneous and operational expenses. Hindi ka makakagalaw pag hindi mo, hindi mo binigay sa'yo yan. Dahil ikaw ang gagastos. Kakaltasan sa sweldo ng kongreso yan kung hindi nyo Kaya nga may MOOE para yun sa ibang mga needs. Kung magre-renta ka ng office sa mga distrito, yan eh. Congressman ako nung panahon ni President Duterte, meron pa rin yan. Congressman ako ngayon, meron pa din. So it's not a new invention. And para pakitang wala akong pinatago, sinendo pa kay Ami yung breakdown.
nahandol yung breakdown ng 2010. Okay? So, hanggang ngayon, meron niyang MOOE monthly. Okay? So, number 1. Number 2, yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time magbe-break, merong ano yan, hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. But every time magbe-break, so ibig sabihin, ang break namin is yung papuntang undas, di ba? Yung first break namin, kung magsimula tayo ng SONA, so mag-resume kami SONA. Yes, sir. Hindi, SONA. Tapos, bago mag-undas, dapat tapos na kami sa budget. So may break kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin mag-break, magbe-break ulit kami pang Christmas. Meron yan. Hindi, undas. Hindi. Yun yung first yung undas eh. Yung first yung undas, di ba? Yeah. Yun yung first yung undas. Yun yata yung sinasabi na nasabay doon sa budget. Yung second break namin is Christmas break, di ba? Yeah. So, meron ulit yan. Meron ulit. Pagdating ng Christmas, babalik kami. Easter break, Holy Week. Easter. Yeah, Holy Week. Holy Week, meron ulit yan. At yan, sasabihin ko ulit, hindi yan nasimulan na yung administrasyon na to. Ever since naging congressman ako, meron lang ganyan. Okay. So next question is, binibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million ko this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman akong natanggap. Oh, yan na naman. Bida-bida na naman. Kawawa na naman si Sir Toby. Lagi na lang siyang safe, no? Si Sir Toby, no? Lagi na lang siyang safe, no? Lagi na lang siyang ligtas. Laging, pag may alanganin, wala siyang alam. Diba? Eh, no, parang ganito, oh. Tingnan mo. Alyansa candidate Ping Lacson says, admin machinery failed. Oh. Pero, hindi niya inamin yon na may pagkukulang bilang general campaign manager si Toby nung alyansa. Diba? Ang sinisi ni Toby, sino? Sinisi ni Toby yung impeachment. I-divert niya yung impeachment, kaya daw hindi nanalo yung alyansa kasi nga, dahil nagpa-impeachment. Ang galing talaga ni Toby. Diba? Yan po si Sir Toby. Nag-iingay na naman at siya na naman ang bida. Kailangan siya palagi bida eh. Sa bawat interview niya, siya ang bida. Kaya nga Congress siya, umabot pa siya ng Senado eh. Diba? Pero sa sarili niyang lugar, sa nabotas, abay, ang lupet. Wala nang lupa. Diba? Ano sabi niya? Correction, not insertion. Toby Chanco defense budget increase for nabotas. Kita mo? Kita mo yung nabotas? Wala nang lupa, puro tubig na. Hindi niya maayos-ayos. Tapos ano sabi niya nakaraan? Talaga naman diskaya nga ano dyan. Ano ba sabi ng diskaya? Buong Pilipinas sila. Magtaka tayo kung walang diskaya sa nabotas. Yan si Sir Toby. Diba? Yan si Sir Toby. Malupet. Diba? Hindi niya nakikita yung nasasakupan niya katulad din ni Benjamin Magalong. Mga malilinis, mga hindi mo matawaran ng pagkatao, walang maipintas, ang lakas nyong makaloko. Moko-loko. Aray ko. Diba? Yan sila. Pero yung sarili nilang muta, hindi nila makita. Pero yung tain ng iba, kitang-kita nila. Yung nabotas, lubog na. May diskaya. Si Magalong, sa Baguio, may diskaya. Tapos, aacting kayong malinis. Eh, Sir Toby, kaya nga na tayo talo yung alyansa eh. Sabi mo, huwag pumunta na Mindanao eh. Diba? Oh, nagtataka nga kami, ba't wala kami sa Mindanao? Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam
labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso